Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Pagbumukha ng isang adik. Nagbulantang mga kababayan ang taga-UK dahil bakit nagkakagulo? Bakit nagkakagulo? Bakit ang daming tao? Ano ba ito? Naka-green lahat mga kababayan. Ayun pala. Dumagsa pala ang mga Pilipino, mga kababayan sa UK dahil andyan si VP Sara. Welcome nila mga kababayan. I love it. Libo-libong mga Pilipino kusang loob na nagpunta, gumastos sa sariling pera para makita si VP Sara mga kababayan. Kung si Bangag, sinalubong ng mura sa Canada, tapos sila pa ang gumastos mga kababayan na nagbayad pa ng mga fans nila para pumalakpak lang. Eto, ang mga tao mismo, mga kababayan nating Filipino sa UK, mga kababayan, ang gumastos sa sarili nilang pera para suportahan si VP Sara. Panoorin niyo po ha. Oh, eto ha. Paparating pa lang si VP Sara mga kababayan. Bulantang na yung mga hindi Pinoy dyan sa UK. Bakit nagkakagulo? Grabing sigawan. Oh, malayo pa to ha, si VP Sara ha. Ayan na! Grabe! Oh, ang daming Pilipino pala dito. Akala nila i-invade na yung UK mga kababayan ng mga Pinoy. Libo-libong Pilipino mga kababayan ang sumalubong kay VP Inday. Oh. In support kay VP Sara Duterte. yung taga-UK dyan, sino yan? Curious yan mga kababayan. Nung nalaman nila, yung Vice President Sara Duterte, yung next President ng Pilipinas. Oh! Tingnan nyo, ang dami oh! Kay Bangag mga kababayan, at sumalubong kay Bangag yung mga protesta. Nagprotesta kay VP Sara. Eto mga kababayan, libo-libong mga tao. To think ha, nasa ibang bansa pa to mga kababayan ha. Na-unite ni VP Sara mga kababayan ang mga Pilipino sa ibang bansa. Oh, ganito karami. Kay Bangag mga kababayan, maski sa Pilipinas, na andito na mga tao, yung kung talagang genuine na ha, na mga fans mga kababayan, ni 1/4 ng crowd na ito hindi makakalikom si Bangag. Makakalikom lang yan si Bangag mga kababayan kung magbigay siya ng mga 10 kilong bigas, mga ayuda. Pero kung talagang siya mismo, sarili lang niya, wala. Pagmumurahin pa yan si BBM mga kababayan, hindi kagaya ni VP Sara sa UK ha, UK. Binagsa pa rin ang napakaraming tao. Tingnan nyo. Andyan pala sa likod. Oh. Isang side pa lang yan mga kababayan ha. Mayroon pang side doon. Duterte. Inday Sara. Duterte. Duterte. Kaso nga lang mga kababayan walang official na video si VP Sara mga kababayan. Umaasa lang tayo sa mga kababayan nating nagpo-post sa internet. Kaya hindi maganda ang pagkakuha ng video, yung reception mga kababayan, yung audio, hindi masyadong maganda. Pero nakakita tayo mga kababayan ng full speech si VP Inday na medyo malinaw ang pagkabanggit niya sa kanyang speech. Ladies and gentlemen, walang speech yan si VP Sarang hawak na binabasa ha? Gusto niyo bang tutuloy ang programa? Grabe ka naman. Inahon po ang lahat relax. nagmamahal kay VP Inday Sara. Grabe ang mga Pilipino mga kababayan, tuwang-tuwa. Oh. Yung mga excite talaga kay VP Sara na nakita si VP Inday. Ladies and gents, ang lahat ng mga taong ito mga kababayan, kagaya din natin, na walang ibang hangad kundi ang mapabuti ang ating bansa. Maglagay tayo ng matinong leader mga kababayan na talagang nagtataguyod ng good governance. Yan lang naman ang gusto natin matinong leader ng sa gayon. Bumuti naman ang ating bansa. Move back po muna, move back. Tayo. Para sa ating mga anak.
her address, ladies and gentlemen, Her Excellency. Yeah, Her Excellency, yes! Naunang, at eto, nagsona si VP Sara. Nauna ang sona niya, mga kababayan, kaysa kay Ngagba. Si Bangag, hindi pa natapos nagsulat ng sona daw. Vice President Sara Zimmerman Duterte! Ang totoong sona! Makinig tayo, mga kababayan. Ang totoong sona, kalagayan ng Pilipinas, ilalahad na ni VP Sara Duterte. Oh, eto ang speech, mga kababayan. Wala na, tinanggal dito ang hiyawan, mga kababayan, para ma-focus tayo sa voice ni VP Sara dahil wala kasing taga-video si VP Inday. Walang production, hindi kagaya ni Bangag, mga kababayan, na gumagastos ng milyon. Si VP Sara, mga tao lang ang nagvi-video. Totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito. Libo-libo. Ito ang lakas ng aming pamilya. Oh, ang lakas ng mga Duterte ay nasa mga tao. magpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. Iniwan. Duterte forever. Hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. Buong-buo hanggang hindi na Pangulo si Tatay Digong, mga kababayan. Habang buhay kaming magpapasalamat kay Tatay At Digong. ngayon, na walang-wala, yung pamilya namin ay nandyan pa rin kayo. Mga kababayan, salamat sa inyong lahat. Walang Salamat sa anuman. inyong tanan. Duterte! There you have it, ladies and gentlemen, the 15th Vice President of the Republic of the Philippines. And the future president. Salamat pala, sugod pa lang to. Umpisa pa pala yun. At susunod ay may time limit tayo sa Walang time limit. Magdamag ng tayo. Ilahad mo ang totoong state of the nation. Papunta ng Hague. So, hanggang alas 12 tayo ngayon. Yan, mga kababayan, ha, na lang siya, ha. Dahil binisita ni Tatay Digong, mga kababayan, bibisitahin pa, tapos nag-layover dyan, ginrab na niya ang opportunity, mga kababayan. Stop over. Susunod na pag-uusapan natin ay ang pagmumukha ng isang adik. Pagmumukha ng isang adik. Eto, ha, nawala, tinanggal na kasi dito yung mga hiyawan ng mga tao, mga kababayan, para ma-focus sa ating ang sinasabi ni VP Sara. Pero napaka-enjoy ng mga tao dyan. Kay Sara, great threats! Pagmumukha ng isang adik. Susunod po ay ang estado ng ating bayan. O nagsona na si VP Sara. Ano naman natin ang problema? Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan. Kahit Dahil na walang nalulungkot na kayo. dahil kawawa sa Pilipinas eh. Hirap na hirap ang negosyo, trabaho sa Pilipinas. Walang pera sa Pilipinas talaga. Namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Namimiss na daw nila, mga kababayan, ang kanilang kung saan sila galing sa Pilipinas. Dahil Nangungulila. maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, Solusyon. maramdaman sa ating bayan. Ang solusyon natin, maglagay tayo ng matinong presidente. Yan na talaga. Next, VP Sara Ako Duterte. po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. Talaga. So ibig sabihin, ang gusto Ang laruan namin dati, mga kababayan, lupa. Ginagawa namin bola. natin ay yung pinaka-simple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral ng maayos ang ating mga anak na may dekalidad ang edukasyon. Quality Ngunit, kung education. nakikita ninyo, Decente na karamihan edukasyon. ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Kulang Paano na natin kulang. malalaman yun? Dahil nakikita natin
yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang bansa. lahi. Wala. Napaka-behind natin mga kababayan. Hindi marunong magbasa. At higit sa lahat, hindi marunong umintindi sa binabasa. Hindi lang kabataan, kundi pati na mga kababayan, mga matatanda. Hindi marunong. At sa kanilang grade o grado. Hindi marunong umintindi sa binabasa, Lord. Ang gusto natin, tayo ay makapagnegosyo na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magnegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Napakalaki ng tax. taxes. Hindi pa kasama doon ang corruption. Tapos sinanakaw Wala lang. sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa Lahat ng batas. pagdadaanan. Pati pa nga pa yan siguro mga kababayan sa yung bibentahan ka ng fire extinguisher. Sila ang nagbibenta din ng Saan? visit tapos overpriced. Kailangan natin ng permit. So, hindi pa nagsisita, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, trabaho. Pero walang available o walang opportunity sa trabaho. Kung may trabaho, grabe ang mga kababayan, sahod. Parang grabe Ang liit ng sahod. Ang nangyayari at graduate na college, graduation. College graduate mga kababayan, nagiging mga sales lady o hindi natin hindi natin minamaliit mga kababayan pero bakit itong mga malls mga kababayan, kung minsan gusto pa nila college graduate talaga. Tapos yung trabaho naman mga kababayan hindi naman proportional na pwede namang hindi college graduate. Pero isa yan sa simptomas ng ating bansa na yung ating mga college graduate, walang mapapasukan na trabaho. Kaya kahit mga kababayan na hindi match sa kanilang job description, pinapatulan na lang dahil wala nang iba wala nang ibang mapapasukan. Pero umaalis sa ating bansa. Kaya mag-a-abroad na lang. Nagtatrabaho. Lalong-lalo na andyan ang bangag. Ay, Diyos ko. Lalayas na lang tayo sa Pilipinas kung pagplano yung maging diktador. Visit ng ngiwi na yan. Nagtatrabaho bilang carer dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin, tayo natatakot na mawala, snatch ang ating bag. Grabing nakawan ngayon, snatching, Tapos sasabihin pa ng mga bangag mga kababayan na, ay, mas safe na tayo ngayon kaysa sa mga panahon ni Duterte. We are safer than ever. Visit. Mambubudol. Ang ating mga alahas. Wala naman tayong nakikitang nagsaksakan, yan ang kanilang reason, mga kababayan, mga visit. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, Safe. at bakla, tomboy, lalaki man o babae o LGBT man yung anak natin. LGTV. Hindi tayo natatakot Mm. na ma-rape, masaksak, ma-hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa atin. Lalong-lalo na sa mga OFW, mga kababayan, yan ang mga prone talaga, sa ang kanilang mga anak are prone sa disgrasya, mga kababayan, dahil wala sila nakabantay. Kaya napakasakit isipin na nagpapakamatay ka dyan, mga kababayan, sa pagod. Tapos yung anak mo nagiging addict na or biniktima ng addict, mga kababayan, sa Pilipinas. Mga bahay. Napakasimple. Ako, gusto ko na ang anak ko nalabas, pupunta ng paaralan, Safe. nasigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako lalabas, pupunta sa trabaho, na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo, ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo sa Pilipinas, nasabi natin mahal. Mahal ang cost of living. Mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, mahal ang renta. Kuryente. Kuryente Pero- talaga, At isa pala tayo kung hindi tayo ang isa tayo sa pinakamahal na kuryente, mga kababayan, sa Asia. Visit na bangag ito. Kita din ninyo
sa ibang mga lugar, sa labas ng urban centers, mura lang ang cost of living kung ikumpara natin sa averaging. Pero, bakit hindi tayo namumurahan? Dahil sobrang baba ng sweldo. Kaya Tapos, yung ating gasolina, mga kababayan, isa din tayo sa may pinakamahal. Tapos sabi ng mga bangag, ang Singapore nga, mahal din. Uy, mga ungas, ang Singapore, ang laki ng sahod. 9 times o 10 times na mas mataas sa atin. So kahit mahal yan ang kanila, afford nila. Tayo, ang pang full tank natin, mga kababayan, isang 1 week. 1 week na mga trabaho. uubos pa rin yung pera natin. May trabaho man tayo, ubos siya sa pagkain. Ubos siya sa pagbayad ng renta. Hindi na nga tayo makabili ng sarili nating bahay. Talaga? Sa mga lugar ninyo, at sigurado ako, karamihan sa inyo, galing sa mga maliliit na munisipalidad sa mga probinsya. Sino ba ang may mga malalaking bahay? Di ba kayo lang? Yung nakapag-abroad na mga Diba? kababayan. Yung mga nakapagtrabaho Sa labas. sa abroad Oh. at si Oo nga, no. Yan talaga, no. Yung mga magagandang bahay lang sa atin, mga kababayan. Ay, dahil ano na yan abroad yan Oh, see? Ganyan kasama ang, mga kababayan, kalagayan ng Pilipinas. Yun pala, marami naman pala tayong pera. Marami tayong pera. Ninanakaw lang ng mga jutang Jeniman, mga kababayan, Jenimis. Ito ang Jutang bahay. ina. Pero yung classmate ninyo na naiwan doon sa Pilipinas, Kawawa. na hindi lumabas, hindi nag-abroad, hindi nakipagsapalaran, Hindi nag-kimcho sa classroom, may Sa batas, ibang bawal lumabas. bansa, lubog sa utang. Napakasimple ng gusto natin na makita sa ating bayan. Pero bakit kailangan umalis sa sariling bayan para lang maabot natin Ang ang mga ating, pangarap natin pangarap. sa sarili natin at mga pangarap natin para sa pamilya natin. Marami, alam nyo ba, na marami ang kanilang tinitingnan ay mag-aral ako, makapagtapos ako, at mag-abroad ako. Parang naging normal Normal na, no. Yan na lang. para sa mga Pilipino. Yan talaga ang aim, mga kababayan. Dahil, kung dito ka sa Pilipinas, kung aasa ka lang, mga kababayan, sa trabaho mo lang, ha? Pati pambahay, mga kababayan, wala. Okay lang kung nakajackpot ka sa negosyo. Negosyo na lang talaga. Pero kung aasa ka lang sa trabaho mo, wala nang ibang pinagkukunan, mga kababayan. Talagang napakahirap. Ang pangarap na abroad, mali yun. Dahil dapat ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin Opportunity. ng oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayong umalis kung Optional gusto lang. natin. Oh. Hindi na. yung napipilitan tayo Mm. na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, Broken family. naghiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang-wala ang opportunity sa ating pagkakataon. Wala doon sa ating bayan. Napakasimple na ang gusto natin at hindi mahirap yon ibigay ng pamahalaan. Bakit? Nakikita ninyo yun sa ibang bansa. So bakit nagagawa nila? Totoo yan. Dahil napakaraming buaya. Napakaraming buaya sa Pilipinas. Yan talaga ang mga kababayan. Totoong dahilan kung bakit tayo naghihirap. Napakaraming buaya. Isa na yan si Marcos. Number 1 lolong yan, mga kababayan. Hindi nga na lulong pa daw, sabi ni Amy. Sa Pilipinas. Oh? Lulong. Hindi ko alam kung ano ang nagbago simula nung panahon ng 1940s, 1950s, 1960s, 1970s hanggang ngayon, taon na ito, 2026. Ang nangyari sa ating mga Pilipino, nagkanya-kanya tayo. Yung Ang buaya, kanya-kanyang nakaw din. mga nakaupo, umangat, nagkaroon ng kapangyarihan, naging makasarili. Bahala na kayo. Bahala na sa si buhay Batman. ninyo, basta ako, nakaangat na ako.
ako. Hindi ko alam. Hindi ako social worker. Hindi ako sociologist. Hindi ko alam anong nangyari sa atin. At ang nangyari pa, kapag hindi ka sumabay, Papakulong ka. Oh, kung ikaw ang magbubulgar ng korupsyon, kulong. umayon Sumang-ayon. sa kanila, ay ikaw ang mali at ikukulong ka. Ganon ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Napakasimple ng gusto natin. Alam naman natin pwede dahil nakikita natin sa ibang bansa. Pero hindi natin nakikita dahil naging makasarili. May kapangyarihan at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama. At lahat tayo naging mali. Kulong kayong lahat. Senator Marcoleta, kinulong nila. Ang estado ng ating bayan. God bless you too. Taon-taon, alam natin na babalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin? Lindol. Natural, ma'am. Natural calamity. Disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon alam natin. Patayan. Na nangyayari ang mga Natural nga. Pandemic. Oh, ganyan. Ay, hindi yan taon-taon. Pero yung lindol, bagyo, baha, yan talaga. natural disasters. Yan, napaghahandaan yan mga kababayan. Readiness o sa gobyerno na side. Tumama man yan pero mayroon tayong ginagawa ay mayroon tayong preparasyon para matulong doon. Ito mga bangag na una pang ayuda. Wala pang baha mga kababayan, ayuda tapos pagdating ng sakuna wala ng pera. Pero Isip, bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu nitong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Sa yan, sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ma'am, man-made disaster. Ano ang man-made disaster? Patayan po. Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Paikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Idagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan ng mga nakaupo sa pwesto. Dahil, babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay, paborito nila sa Spain, sa Australia, sa Amerika, Paris, sa iba't ibang lugar kung saan may golden visa. Napakadali para sa kanila na umalis ng Pilipinas kapag hindi na maganda ang sitwasyon. Pero paano kami na ayaw namin umalis ng Pilipinas? Paano yung mga pamilya ninyo na hindi makaalis ng Pilipinas? Iiwanan
na lang tayo magtiis sa kalat na ginawa ng ilang Pilipino lang na makasarili ang kanilang interes. Dahil wala silang pakialam kung anong mangyari sa ating bayan. Dahil napakadali para sa kanila. Ilang milyon, bilyon. At sinasabi ko sa inyo, darating ang 2027 budget ubos na naman yan, sinasabi ko sa inyo. Walang tigil ang nakawan ng iilang Pilipino lang. Ngayon, hindi ko masagot kung bakit ganyan ang pag-uugali nila. Pero ang pagkakaalam ko, ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapataalam ko ilan ang mga Pilipino ay may pagmamahal sa bayan. Hindi tayo magpapatalo sa ilan na ang mahal nila ay ang sarili nilang balakanan. Wala kami magpapahal sa amin! Mamatay ninyo sila! Ang sarili nilang interes. Nagpapasalamat tayo lagi sa ating mga overseas Filipino workers. Wala tayo. Nga, Filipino migrants. Dahil alam naman natin na ang dollars ninyo ang pinakamalaking remittance na pumapasok sa Pilipinas. Busog ang mga kaya. Pounds. Mas malaki pa. Ang pounds ninyo na pumapasok sa ating bayan. Yun yung nagbibigay ng malaking buffer reserves sa atin. Kaya nga diba, ang bagong bayani ay ang overseas Filipinos. Napakalaki ng pagpapasalamat ng buong bansa sa inyong kontribusyon sa ating ekonomiya. Hindi napapasalamat sa BBM. Oo nga. Hindi na kasalamat sa At gusto namin malaman ninyong lahat na kami na nandoon sa Pilipinas. We truly appreciate your determination and hard work. Lalong-lalo na sa mga kapatid ninyo, pamangkin ninyo, nanay at tatay, mga magulang ninyo na sinusuportahan ninyo doon sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagmamahal Thank you, Saya. sa inyong mga pamilya at sa ating bayan. Duterte! 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 Mga kababayan, pangarap natin ang araw na pwede tayong umuwi sa Pilipinas. Retire sa Pilipinas. Pangarap natin ang araw na kapag sinabi natin dito ako magtatrabaho dahil okay naman ang sweldo. Uy kami! Uy kami! Dito, trabaho ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, kundi trabaho ito ng isang sambayanan. Kailangan natin magtulong-tulong para na maibalik natin sa ating bayan ang tapang at Malasakit! Duterte! 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 Tapang at malasakit na nakikita natin sa puso ng mga Pilipino na nawala. Hindi natin alam kung bakit. Pero dapat alalahanin natin na ang bayan natin
ay para sa ating mga anak. Dahil ano ba ang edad nating lahat na nandito ngayon? 16, 17, ilang taon na lang ang naiiwan sa atin? 20 years, 25 years. Pero ilang taon ang naiiwan para sa ating mga anak? 50, 70 years. Ibig sabihin, dapat paniguraduhin natin na 70 years from now, mas maganda, maayos, malakas, doon ay kalambuan, doon ay kalinaw ang atuang nasod para sa ating mga anak. Ayaw natin na 70 years from now, ang ating mga anak ay tulad ng ating mga overseas Filipinos ngayon. 16 hours nagtatrabaho. 24 hours. Para lang masuportahan ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Hindi siya trabaho ng isang tao lang. Trabaho natin yan para sa ating mga anak, mga apo. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino. Shukran.